Magandang araw po mga ka-surprise mga apo ko. Hindi ko po expected na gagawa na naman po ulit ako nitong homeless journey natin. So, ano ba itong homeless journey na ito mga apo ko, mga ka-surprise? Dun po sa mga nagpa-follow ng mga videos ko, alam niyo po na meron po akong ginagawang social experiment na paminsan mamumuhay ako na parang wala akong bahay, ganun. Just to prepare myself, alam nyo, kasi parang yung mga homelessness sa US, yung mga first world country, nagkakaroon na po sila ng mga ganun homelessness. Well, dito po sa Philippines, meron din naman po. Pero gusto ko pong iakyat siya sa next level, ganun. Meaning, porket homeless ba tayo, kailangan magpapakamukha na tayong taong grasa and everything. Siyempre hindi naman mga ka-surprise. So, kung gusto nyo pong mapanood yung mga naging journey ko na po na yun, mga ka-surprise, nandito lang po yun sa YouTube at World's Most Famous Vlogger. And minsan nandito po sa Facebook. So, ngayon po, meron na naman po tayong homeless journey, mga ka-surprise. So, ang ituturo ko sa inyo mga ka-surprise, let's say, hindi naman po tayo sanay kumain sa mga karinderya, ganun. Pero homeless po tayo. Hindi naman tayo sanay kumain sa mga what do you call this? Sa mga matataong lugar. Alam mo yun, lalo na kung mairitahin ka doon sa mga parang napapapansin sa'yo, ganun. Gusto mo pa rin sa mga tipong parang nasa hotel ka lang, ganun. Parang nasa condominium ka lang. Ito po yung trick mga ka-surprise. So, what you will do is, bibili ka pa rin sa karinderya, ganun. Kasi nga homeless ka na, you cannot afford to be maarte, ganun when it comes to financial, ganun. So bibili ka sa karinderya and then ida-dine in mo sa mga, let's say, fast food restaurant or fast food, hindi pala restaurant ng fast food. Let's say fast food or sa restaurant. Pero good luck kung maipush sa restaurant. Pero sa mga fast food like KFC, pwede po yun. Dadalhin nyo lang po yung binili nyo doon and then doon nyo nakakainin. May mga utensils po sila doon. Manghiram na lang po kayo ng mga plates like this one. Yung mga plates po na ganito. Ganon, manghihingi lang po kayo ng mga take-out plates na ganito. So ngayon po nanghingi na ako ng take-out plate, mga ka-surprise, mga apo ko, ayan. And so dito po tayo kakain ngayon sa what do you call this? Sa mall. Well, dito mga ka-surprise, parang ayaw ko pa siyang i-push kasi nga hindi ko pa nasusubukan kumain dito, baka mamaya bawal. Pero usually naman may nakasulat naman na no food and drinks allowed, ganon. Doon sa mga areas na bawal kumain. Pero dito naman po, wala naman po nakalagay. So, ipupush po natin. Kung paalisin po tayo, i-stop na lang po natin yung video, mga ka-surprise. Nag-record pa ba ako? So, ayan. So, nakahingi na po tayo ng take-out na plate, ganyan. Dito po natin nilalagay yung natin, kakainin natin. And guess what po kung ano po yung lunch natin? Ang lunch po natin is ito po. I think this is palabok, ganun. So let's just discreetly what do you call this? I-transfer natin itong palabok dito sa sa lalagyan. Ayan. So this palabok only cost 20 pesos. So ayan, pero isipin na lang natin na nasa Razons tayo, ganun. Parang itong kalamansi, parang hindi yung tawag dito. Hindi siya in-slice, so ganun, no? So may hirapan tayong anyway, kung gusto nating masarapan, i-push na natin ito. Guys, kung nanonood kayo ng mga vlogs about sa mga travel vlogs, ganun, marami kayong makukuha ng hack talaga when it comes sa mga pagkain, kung saan kayo kakain, ganun. And doon sa mga arte dyan, let's say, nasa India kayo, nakita nyo naman kung gaano karami yung mga pagkain sa India or kung gaano ka-unsanitize yung ginagawa nila doon on how they eat there, ganun. So, ayan mga ka-surprise. And na-excite nga pala ako, meron ako i-review sa inyo mga ka-surprise. Talaga nagulat ako nung nakita ko siya kanina. Ito na yun, pakita ko sa inyo.
Ito siya mga ka-surprise. Oh. Di ba ang Lipton is only tea? Hindi siya carbonated. Pero ito mga ka-surprise. Ano siya? Carbonated siya. Soda, ayan. Soda. It says here soda. So, carbonated siya, ganon. So, we will put that to a test. Pero hindi ko siya muna siguro bibigyan ng mahabang opinion video. Kasi nga po, tawag dito, ay ako magbigay nung sa unang tikim ko pa lang kung masasabi ko na bagay kung masarap or hindi, 'di ba? Hindi naman ako ganun, hindi naman ako pretentious, mga ka-surprise. So, without any further ado, tara na bigyan na natin ito ng first taste, ganun. So, tingnan natin kung carbonated ba talaga siya. Seems carbonated siya pero hindi siya yung tipong katulad ng mga cola, ganun, at tipong mag-ooze out siya kasi nga tawag dito, naglakad-lakad ako, ganon. And then, so dapat medyo, ano siya, bumubula siya, ganon, mga surprise. Ayan, na-excite na akong ano, mas na-excite akong i-upload itong video ito kasi, by the way, nasa Opus Mall tayo, mga surprise. Ayan. Tingnan natin kung ano siya. Ayan, bumubula siya, mga surprise. So, di ba nakakaaliw? Tea na bumubulang ganyan. Although ang tea, alam ko talagang nagbabubble din siya pag i-blender. Ganon. But anyway, magiging discreet tayo dito. Tayo akong isipin ng mga tao na ginawa natin picnic place itong lugar na ito, mga surprise. So speaking of picnic place, mga ka-surprise, meron pang isang place dito sa mall na ito na para bang alfresco siya, na pwede ka talaga doon mag-picnic. Marami na ako nakita doon kumakain, gano'n. So, especially dito sa mall na ito, mga ka-surprise, mamahaling mall ito. Wala siya nung mga fast food like Jollibee, Inasal. And yung Inasal nga pala, can you believe that wala na siya sa Greenbelt, sa Greenbelt, all around Makati, ganun. I mean, all around that Greenbelt 1 to 5, wala na siyang ganun. Wala kahit sa Glorieta, ganun, kahit sa SM, wala na po talagang Inasal. So, para bang hindi na talaga siya pang masa, ganun. So, again, maghahanap po kayo ng mga places na, let's say, homeless kayo, ganyan. Kasi ang homelessness naman po, dumadating naman po sa kahit kanino yan. Let's say, kahit mahirap or kahit mayaman, ganun. Pero kung mayaman ka, and then hindi ka sanay na tumira sa kalsada or kumain sa kalsada, kumain sa may mga tao, ito na po yun, itong video na po ito para sa inyo. So ngayon nandito po tayo sa Opus Mall, and then ginawa po natin picnic area itong lounge area nila. So ito na po yung mga surprise. Again, this palabok cost only 20 pesos. But I can say na nabili ko siya sa Via Mare. Ayan. Via Mare. Or pwede rin nabili ko siya dito sa likod ko. Nonos yan. Alam niyo po ba ang Nonos, mga ka-surprise? Ano po siya, mamahaling pong restaurant yan. Nonos. So siguro a palabok there would cost around 300 pesos. Ganon. Kung meron sila. Pero alam ko Filipino kitchen ang Nono. So, feeling ko meron sila. So, ito na po yan, mga ka-surprise. Hindi na ako magte-taste test ng palabok. Kasi nga, kahit sabihin ko naman na masarap ito or hindi, I mean, hindi niya alam kung saan ko ito binili. So, pero in general, na palabok na lang, mga ka-surprise. Dun sa mga nakakaalam ng lasa ng palabok, gusto ko po ito, mga ka-surprise. Kasi po, ilang beses ko na pong binili ito, and meron siya nung ang parang pinangpaalat sa kanya is yung bagoong na, ito, mga ka-surprise, oh. Nakita nyo ba ito? Parang yan yung ginawang pampaalat sa kanya. Di ba yung bagoong na maliliit usually? Ito siguro yung medyo medium size na bagoong, or krill yata yung tawag dito. So ayun. So ito na yun. Sumubo na nga tayo bago pa tayo mapalayas dito.
sarap mga surprise. Again, hindi ako nagbibigay ng opinion video pag mga unang lasa ko pa lang or second taste ko pa lang. Ito mga surprise, 5 times ko na siya kinakain. Masarap po talaga siya. Ayun, lasang-lasa mo yung garlic, ganun. Alam ko ang palabok is mostly onion po yan. Pero dito po is parang mas nangingibabaw yung garlic niya, ganun. So, ano ngayon pala mga surprise, lunchtime po ngayon. It is December of 2025. And lunchtime po, kumain po ako nang hindi pa nananalangin. Magpe-pray na lang ako mamaya, off the cam na lang mga surprise. But for now, titikman po natin itong Lipton na soda. Wow! Kaya ako sana maging OA mga surprise, pero unang sip mo pa lang, it is very refreshing talaga. Alam mo yun, di ba refreshing ang iced tea? And then gawin mo pa siyang carbonated, mas lalo pa siya naging refreshing kasi alam naman natin ang mga carbonated mix, talaga nakaka-refresh yan. Wow! This is genius. Ba't lang ngayon lang nila naisip na gawing carbonated ang tea? Wow! 10 out of 10. So yun lang mga ka-surprise. Itutuloy ko na po itong lunch. And hindi ko na po papahabain yung video. So kung gusto niyo pong malaman yung mga tricks para sa mga homeless dyan or para sa mga feeling magiging homeless dyan, ayan, ito po yung gawin nyo mga ka-surprise. Kung ayaw nyong bumaho, kasi di ba nasa Philippines tayo, it is very humid, lalagkit kayo pag lagi kayo nasa labas. So it's either pag homeless kayo, mag-stay lang kayo sa mall. Ayan, as much as possible, yung sa mga walang tao, yung sa mga malalaki yung couch. Kung wala po kayong mahanap na mall na ganun, pumunta po kayo sa mga hotels like Okada, pumunta po kayo sa Soler, ganun. Meron po sila mga lounge doon. Yun, you can sit there, ganyan, while figuring out kung paano ba kayo magkakaroon ulit ng bahay and everything, ganyan, ganun. There's no point na titira ka talaga sa kalsada, lalo na dito sa Philippines na maraming mall, maraming hotels. So anyway, yun lang po mga surprise. Kakain na po ako, lunchtime na po ngayon. Ayan. Sige nga, saradhan natin sa panalangin habang kumakain tayo. Kaya manalangin tayo mga surprise. Diyos na Jehovah, pinakamakapangyarihan sa lahat, Ama ng pag-ibig. Salamat po sa tanghaliang ito, Ama. Makapagbigay po sana sa amin ng lakas ito sa araw na ito. Ama, napakasarap po nitong pagkain na ito. Salamat. Ang panalangin ito po, pinapaabot po sa inyo sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoon, aming Hari, Hesus Kristo. Salamat po. Amen. So, ayun mga surprise. Sabi nga nila sa Japanese, itadakimasu. Yum. Diba, hindi kailangan maging ganun, hindi kailangan maging mahal. Kahit sa 20 pesos, solve na tayo. Mga ka-surprise, hindi ko na po papahabaan yung video, puputulin ko na po. Kakain naman ako.